So meron tayong portable power supply tester. Ayan. May instruction naman siya sa loob. Then ano ba yung pang i-test natin? Pwede natin i-test yung 20 to 24 pin ng computer. Then dito sa sa HDD, yung sinauna to, yung HDD na sinaunang power cord. Then meron din tayong do 4 pin, 6 pin, 4 pin, 6 pin, 8 pin, tapos may itong floppy, sinauna pa to, floppy drive. Wah, ewan ko kung may nakakalala pa sa inyo ng floppy drive. Then this side is my SATA connection din. Pero walang guide kung kapalepo pa right, So ang ano nito, iilaw to dapat kung tama yung voltage o meron siyang voltage na nare-read. So ito yung nabili natin na power supply tester. So umiikot naman siya. So ito din sa wala yung 5 pero halos lahat meron. So parang wala yata talagang 5 to pag galing dito sa power na to. So tanggalin natin. Ngayon, patayin muna natin yung ABR para ma-test natin tong ibang component. Kailangan natin i-jumper itong pin na to. So para gawin yon, jumper tayo sa port and pip para mapaandar natin to ABR, tapos matest natin yung ibang connections. So ang jumper mo para umandar siya 1, 2, 3, 4. Ito 4. Then yung pip. So ang color code niya is green and black. So pagko-connectahin mo yung green and black or pip, kasi kung hindi siya color coded, basta ang clip ay nakaharap sa iyo, bilang ka mula sa kanan ng ika-4 at ika-5. So yan. So ito na yan, naka-connect na sa 4 and pip. Ito na rin. So on natin ABR. Naka-on na si ABR. Yan, maluwag lang pala. So yan. So umaandar na. Ngayon pwede na natin matest ito. So ito dapat is 5 and 12 volts. Kaya may black, negative, red, green, yellow. So 5 and 12 volts. So SATA connection siya. Ito yung SATA connection, kakabit natin dyan. Up. Wala. Baliktad natin. Yon. Baliktad lang ako ng lagay. So 5 and 12. Wala kasing lock tong SATA niya, so hindi mo matest tuloy. Sunod natin i-test. Ito, yung sa board din to sa board. So ito para sa board, kabit natin dito 4 pin. Yan, nakalagay naman 4 pin dito sa side na to. Tingnan natin kung kasya ba siya sa 4 pin. Kung isa kasi hindi kasya so hindi siya para doon. Yung isa ang kukunin mo. Tulad dito, hindi ko mapagkasya. So tanggalin natin, baka ito yung 4 pin na yon. Yan, 4 pin na isa is ano ba to? Yan, 12 volts. Yan, 12 volts gumagana. So ito kasi hindi ko mapagsaksak. So 6 volts niya. Then ano pa ba meron dito? Yung sinaunang connection pang HDD. Ito, pang HDD o kung ano mang ilaw na sinauna. So yan, nakalagay HDD or kung ano man. Kabit natin. Yan, 5 and 12 volts. So gumagana naman sila. Although pumapasok yung voltage, hindi natin alam kung tama ba yung volt. So sa sinasabi lang natin, meron pa silang supply. So
in fairness, gana siya, parang ganun. Meron pa ba? Wala tayong mapantest. Meron pa kasi siyang pang-test ng floppy disk yata ito eh. Floppy yan. Sa naunang floppy, kung may naalala pa kayo. So, kung naalala niyo pa yung mga floppy disk, hala kami na lang matatanda. Generation forever. Anyway, 4-pin. Kanina yung magkadalawang 4-pin eh. Baka dito sa kabila magkasya isa. Tingnan natin. Yan, kasya isa dito. Yan. So, hindi lang pumapasok sa pin pero may 12 siya. Okay din. Okay siya, okay. So, itong isa sa kabila. Yan, 4. Sige. Kung pagsabayin, yaw, hindi mo kasya. So, at least gumagana may power. So, dyan mo malalaman kung kahit paano gumagana pa yung power supply mo. So, ito, usable pa. Kahit pa paano. Kung may, although, ewan ko kung naririnig, medyo sabit-sabit na yung kanyang pan. So, kailangan palitan siguro ng pan. Ayan na. Anyway, until next video tayo. Bye-bye!